Si Lando at ang mangkukulam. Si Lando ay isang mangangahoy. Araw-araw siyang pumapasok sa gubat upang manguha ng panggatong at itinitinda niya ito sa kanilang baryo. Ito lamang ang kanilang kabuhayan. Ang kanyang inang si Lola Rosa ay matagal nang may sakit. Silang dalawa na lamang ang natitira sa buhay. Dahil kapos sa pera, inuuna ni Lando ang pagbili ng gamot kaysa pagkain o prutas para sa kanyang ina. Isang araw, nagpaalam si Lando kay Lola Rosa. Nay, pupunta po ako sa isang bahagi ng gubat na ngayon ko pa lang mapupuntahan. Baka mas marami akong makuhang kahoy doon. Pagdating sa lugar, ay laking gulat ni Lando. Maraming kahoy at mga tuyong sanga ang nagkalat. Habang pauwi na, napadaan siya sa isang bahaging puno ng mga hinog at makukulay na prutas. Dahil alam niyang matutuwa ang ina, namitas siya ng kaunti. Ngunit bago pa man siya makaalis, may narinig siyang tinig. "Anong ginagawa mo sa aking halamanan?" Paglingon niya, isang matandang babae ang nakatayo. May hawak na tukod at may matalim na tingin. Paumanhin po. Hindi ko po alam na may nagmamay-ari nito. Kukuha lang po sana ako ng prutas para sa nanay kong may sakit. Mahinang sagot ni Lando. Tahimik ang matanda. Maya-maya ay nagsalita ito. "Sige, dalhin mo ang mga prutas. Pero sa ikatlong araw bumalik ka rito. Kung hindi, may kapalit ang kabutihang ito." Umuwi si Lando at tuwang-tuwa si Aling Rosa sa mga prutas. Kinabukasan ay tila gumaan na ang pakiramdam niya. Sa ikatlong araw, bumangon si Lola Rosa na halos wala ng sakit. Ikinuwento ni Lando ang nangyari. Bagamat masaya, nag-alala si Lola Rosa sa kondisyon ng matanda. "Anak, magbalik ka ha. Tumanaw ka ng utang na loob at mag-ingat ka." Nagbalik si Lando sa gubat. Doon ay tinanggap siya ng matanda. Hindi siya pinakain ng lason o kinulong. Sa halip, tinuruan siya ng tungkol sa kalikasan. Paano magtanim, paano alagaan ang mga punong nagbibigay buhay sa kagubatan. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Lando na hindi bastang matanda ang kanyang kasama. Mabait ito, maalaga sa hayop, at masigasig sa kalikasan. Unti-unti ay humanga siya sa babae. Isang gabi, naglakas loob si Lando. Hindi ko alam kung bakit ganitong nararamdaman ko. Pero, minamahal na kita. Nagliwanag ang buong gubat. Biglang nagbago ang anyo ng matanda. Isa na siyang magandang dalaga. "Ako si Amara. Isinumpa ako ng isang inggit na mangkukulam. Ang sabi ng sumpa, makakabalik lamang ako sa tunay kong anyo kapag may tapat na umibig sa akin. Hindi dahil sa itsura ko, kundi sa puso." Magkasamang bumalik si Lando at Amara sa kanilang baryo. Tuwang-tuwa si Lola Rosa. Kalaunan ay ikinasal sina Lando at Amara. Magkasama nilang binuksan ang isang taniman ng punong prutas at nagturo sa iba ng kahalagahan ng kalikasan. At sa wakas, dahil sa kabutihang loob at katapatan, natamo nila ang masayang buhay. Ang gansang nangingitlog ng ginto. Si Pedro ay isang magsasaka.
Kasama niya sa buhay ang kanyang mabait at masipag na asawang si Rita. Kahit simpleng mamamayan lamang sila, kilala silang mag-asawa sa kanilang barangay bilang maunawain, matulungin at marunong makisama. Marami silang kaibigan kahit mahirap, masaya at kontento sila sa kanilang pamumuhay. Isang hapon, habang bumababa mula sa bukid, may nakita silang gansa na naipit ang isang paa sa alambre ng kanilang bakod. Kaawa-awa ang kalagayan ng gansa. Dali-daling nilapitan ito ng mag-asawa at pinalaya mula sa pagkakaipit. Ang swerte naman natin. Ngayon ay magkakaroon tayo ng masarap na hapunan. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakatikim ng karne. Wika ni Pedro. Ngunit laking gulat nila nang biglang magsalita ang gansa. Pakiusap, huwag niyo akong patayin. May kakaiba akong kakayahan. Nangingitlog ako ng ginto. Kayang-kaya ko kayong payamanin kung aalagaan ninyo ko, sabi nito. Napatingin sa isa't isa ang mag-asawa. Hindi sila makapaniwala. Walang gansang nagsasalita at lalong walang nangingitlog ng ginto. Ani Pedro, halatang hindi kumbinsido. Subukan ninyo. Bukas ng umaga, merong gintong itlog na naghihintay sa inyo. Tugon ng gansa. Pero kung papatayin ninyo ako ngayon, hindi nyo na iyon makikita kailanman. Sa huli, napagpasyahan ni Pedro at Rita na huwag patayin ang gansa. Sa halip, inilagay nila ito sa ligtas at maayos na kulungan. Kinabukasan, pagkagising nila, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Isang makinang at totoong gintong itlog ang nasa tabi ng gansa. Totoo nga! Ginto ito! Sigaw ni Rita. Niyakap niya ang gansa ng mahigpit. Hulog ka ng langit sa amin! Masaya rin ang gansa. Sa kaloob-looban nito, gusto nitong tulungan ang mabait na mag-asawa. Noon din ay nagtungo sina Pedro at Rita sa lungsod. Ipinagbili nila ang gintong itlog sa isang alahero. Kung may katulad pa kayo nito, bibilhin ko lahat. Anang alahero. Dahil sa pera, unti-unting nagbago ang kanilang buhay. Gumawa si Pedro ng magandang kulungan para sa gansa. Si Rita naman ay naghanda ng malambot na pugad at sariwang pagkain araw-araw. Ngayon, nakakakain na sila ng masarap na pagkain. Nakapagsusuot pa sila ng magagarang damit. Laking pagtataka ng mga kapitbahay kung paano sila yumaman. Ngunit dahil sa takot na mabunyag ang kanilang lihim, unti-unti nilang iniwasan ang kanilang mga kaibigan. Araw-araw, may bagong gintong itlog ang gansa. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Pedro at Rita na paliit ng paliit ang itlog. Bakit ganito? Hindi na tayo kikita kung ganito kaliit ang itlog mo. Reklamo ni Pedro. Hindi na kasi ako nakakakain ng maayos. Nanginginain lang ako ng kung ano-ano sa bakuran. Sagot ng gansa. Nagreklamo ka pa? Buti nga't inaalagaan ka namin. Ani ni Rita. Hangad ng mag-asawa na magpatayo ng malaking bahay. Gusto nila ng higit pang kayamanan. Kaya nag-isip sila ng paraan. Ayoko nang maghintay ng isang gintong itlog araw-araw. Kunin na lang natin lahat ng itlog sa tiyan ng gansa. Mas marami tayong mabibenta. Ani ni Rita. Mabuti pa nga. Tugon ni Pedro. Ngunit narinig ng gansa ang kanilang balak. Nalungkot ito. Hindi niya inaasahan na ang kabutihang loob niya ay gagantihan ng kasakiman. Kinabukasan,
Naglaho ang gansa. Kasama rin ang lahat ng kayamanan ng mag-asawa. Walang natira sa kanila kundi ang kanilang pagsisisi. Nag-away sila at sinisi ang isa't isa. Sa huli, napagtanto ni na Pedro at Rita ang kanilang pagkakamali. Hindi nila pinahalagahan ang biyayang ibinigay sa kanila. Muli silang bumalik sa pagtatanim at pagsasaka. Unti-unting nagsumikap sila at tinanggap ng muli ng mga kaibigan. Sa panahon, unti-unti rin silang umunlad nang hindi umaasa sa mahika o sa ginto. Aral sa kwento, ang kasakiman ay hindi kailanman nauuwi sa mabuti. Sa buhay, mas mahalaga ang sipag, tiyaga at kabutihang loob. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa mga taong marunong magpasalamat at maging kontento. Ang tubig ng buhay. Noong unang panahon, may isang matandang hari na nagkasakit ng malubha. Wala ni isang manggagamot sa buong kaharian ang nakapagpagaling sa kanya. Sa huli, isang matandang lalaki ang nagsabi sa hari, May isang himalang makakapagpagaling sa iyo. Ang tubig ng buhay. Isang patak lamang nito at muling babalik ang iyong kalakasan. May 3 siyang anak na lalaki. Nang marinig nila ito, nagsabi ang panganay, Ama, ako po ang maghahanap ng tubig ng buhay. Binigyan siya ng hari ng kabayo at kaunting pagkain at nagsimula siyang maglakbay. Ngunit sa daan, may nakasalubong siyang isang maliit at maruming duwende na nagtanong, Saan ka patungo, prinsipe? Ngunit imbis na sumagot, minura at itinaboy siya ng prinsipe. Hindi mo kailangang malaman. Lumayo ka! Dahil sa kawalang galang, isinumpa siya ng duwende. Naligaw siya at nauwi sa isang madilim na kagubatan na hindi niya matakasan. Sumunod na naglakbay ang ikalawang prinsipe. Ngunit gaya ng panganay, minura rin niya ang duwende at siya rin ay naligaw. Huli, ang bunsong prinsipe ang nagsabi, Ama, ako po ang susubok. Sa daan, nasalubong din niya ang duwende. Ngunit sa halip na bastusin, magalang siyang bumati. Magandang araw po, Ginoo. Ako po ay maghahanap ng tubig ng buhay para mailigtas ang aking ama. Ngumiti ang duwende at sinabi, Dahil magalang ka, tutulungan kita. Heto ang gintong pamalo. Pumunta ka sa palasyo ng mahika sa kabilang bundok. Sa tarangkahan, hampasin mo ng 3 beses at magbubukas ito. Sa loob, makikita mo ang bukal ng tubig ng buhay. Ngunit magmadali ka. Kapag tumunog ang kampana sa 12 oras, magtatagal ka roon, magpakailanman. Sinunod ng prinsipe ang payo. Nakapasok siya sa palasyo at sa gitna ay nakita niya ang isang kristal na bukal. Kumuha siya ng isang sisidlan ng tubig at tumakbo palabas. Sa loob, nakita rin niya ang isang ginang na lubhang maganda at bihis reyna. Kung babalik ka, wika ng ginang, ako'y maghihintay at ikaw ay pakakasalan. Nang makalabas, dinalhan din niya ng pagkain at inumin ang mga kapatid na naligaw. Pinatawad sila ng bunsong prinsipe at sabay-sabay silang bumalik. Nainggit ang dalawang nakatatandang kapatid. Sa kanilang pag-uwi, pinalitan nila ng alat at dagta ang tubig sa sisidlan ng bunsong prinsipe. Pagdating sa palasyo, ibinigay nila sa hari ang huwad na tubig at lalong nagkasakit ito. Pinatawa ng parusang kamatayan ang bunsong prinsipe.
Ngunit isang araw, dumating ang isang mensahero mula sa malayong kaharian. Iyon ay mula sa ginang na naiwan sa palasyo ng Mahika. Pinapasundo niya ang prinsipe upang tuparin ang pangako nitong magbalik. Doon nalaman ng hari ang katotohanan mula sa kanyang bunsong anak. Pinainom siya ng prinsipe ng tunay na tubig ng buhay at siya'y gumaling ng lubusan. Dahil dito, ang hari ay nagalit sa dalawang nakatatandang anak at sila'y pinalayas. Ang bunsong prinsipe naman ay ikinasal sa ginang ng palasyo ng Mahika at sila'y namuhay ng masaya, payapa at walang hanggan. Ang nobya ng kuneho. May isang babaeng naninirahan sa gitna ng kagubatan. Siya ay may anak na dalaga na maganda at mabait. Sa kanilang bakuran ay may hardin na may maraming repolyo at sa tabi ng hardin ay may isang malawak na damuhan na palaging dinadalaw ng isang kuneho. Araw-araw, pumupunta ang kuneho sa bakuran at kumakain ng repolyo. Kaya't sinabi ng ina sa kanyang anak, "Pumunta ka sa hardin at itaboy mo ang kunehong iyon." Lumabas ang dalaga at sinabi sa kuneho, "Hoy kuneho, huwag mong kainin ang repolyo. Kung hindi, hahabulin kita." Sumagot ang kuneho, Halika, sumama ka sa akin, sa aking bahay." Ngunit ayaw ng dalaga at bumalik na lamang siya sa bahay. Kinabukasan, muli na namang kumain ang kuneho ng repolyo. Sinabi ulit ng ina sa anak, "Pumunta ka at itaboy mo siya." Lumabas ang dalaga at sinabing muli, "Hoy kuneho, huwag mong kainin ang repolyo. Kung hindi, hahabulin kita." At gaya ng dati, sagot ng kuneho, Halika, sumama ka sa akin, sa aking bahay." Muli, tumanggi ang dalaga at umuwi. Sa ikatlong araw, nang mangyari ulit ito, sinabi ng ina, "Pumunta ka at itaboy mo siya. Huwag kang matakot." Pero sa pagkakataong ito, nang sabihin ng dalaga ang babala at imbitahan siya ng kuneho, nag-isip siya at sinabing, "Sige." Sumama siya sa kuneho at magkasama silang naglakad hanggang marating nila ang bahay nito. Ang bahay ng kuneho ay yari sa damo at lupa. At may isang maliit na mesa na puno ng pagkain. Sinabi ng kuneho, "Umupo ka rito at kumain ka. Pupuntahan ko lang ang ating mga kasamahan para magsaya." Lumabas ang kuneho at naglakad palayo. Habang wala pa siya, naglibot ang dalaga at napansin na kakaiba at malungkot ang lugar. Wala siyang ibang makita kundi mga kunehong palipat-lipat. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang kuneho at sinabing, "Ngayong nandito ka na, ikaw ang magiging nobya ko." Natakot ang dalaga, ngunit nagkunwari siyang payag. Kinabukasan, sinabi ng kuneho, "Maganda ka, bukas ay kasal na natin." Lumabas siyang muli para ayusin ang mga imbitado. Nang wala siya, nag-isip ang dalaga kung paano makakatakas. Nakakita siya ng maliit na kahoy na manika na may kasuotan at inilagay ito sa mesa na parang siya. Pagkatapos, nagmadali siyang umuwi sa kanyang ina. Pagbalik ng kuneho, tinawag niya, "Halika na, nobya ko." Pero walang sumagot. Lumapit siya sa mesa at nakita ang manika. Akala niya ay tahimik lang ang nobya at nahihiya. Ngunit nang mapansin niyang hindi gumagalaw, naunawaan niya na siya'y nilinlang. Galit na galit ang kuneho, ngunit wala na siyang magawa.
Samantalang ang dalaga naman ay ligtas nang nakabalik sa kanilang tahanan at hindi na muling bumalik sa bahay ng kuneho. Sina Deng at Geng ay magkapatid na lamok. Mula sila sa pamilya ng Aedes aegypti. Ang lahi nila ang nagkakalat ng dengue virus. Isinilang ng ina sina Deng at Geng sa tubig ng isang plorera. Sa hindi nagagalaw na tubig kasi iniitlog ng Aedes aegypti ang mga anak nila. Hindi pa alam ni na Deng at Geng na nakakamatay ang kagat nila. Ang sarap, Deng. Sariwa ang dugo ng batang ito. Ani Geng. Nalaman lang nila iyon dahil nilagnat ang bata. Nang hina rin ito, nagsuka, nagdugo ang ilong at nilabasan ng mga patsi sa balat. Nalungkot sina Deng at Geng. Hindi nila gustong magkasakit ang mga tao. Hindi naman maaaring huwag tayong sumipsip ng dugo. Tayo ang mamamatay. Hinagpis ni Geng. Tiniis ni na Deng at Geng ang gutom. Nagtiis silang huwag tumikim ng dugo. Nahihilo ako at nanghihina. Wika ni Deng. Muling nanipsip ng dugo sina Deng at Geng. Ang sarap. Busog na busog ako. Sambit ni Deng. Ako rin. Ani ni Geng. Tulad ng inaasahan, nagkadengge ang sanggol. Ang huling balita ni na Deng at Geng ay sinasalinan ito ng dugo. Bukod sa mga bata at sanggol na nakagat ni na Deng at Geng, ay napakaraming iba pang nabibiktima ng mga lamok na Aedes aegypti. Taranta na ang mga tao. Kumilos na rin ang pamahalaan. Naging aktibo ang lahat para mapigil ang epidemya ng dengue virus. Nagpatawag ng pulong ang pinuno ng mga lamok na Aedes aegypti. Binigyan nito ng babala ang mga lamok. Mag-ingat kayo! Aniya. Ayon sa dumating na balita sa akin ay may kampanya laban sa atin. Nalaman na ng mga tao kung paano tayo pupuksain. Babala ng pinuno. Lagi na nilang pinapalitan ng tubig ng plorera. Itinataob na rin nila ang mga lata, mga bote at mga gulong ng sasakyan na nag-iipon ng tubig ulan. Ayon sa balita, tinatakpan na rin ng mga tao ang imbakan ng tubig tulad ng mga timba at mga drum. Lagi na rin naglilinis ng paligid ang mga tao. Tingnan mo, nagsusuot na sila ng mahabang damit. Ani Deng. Nagpapahid na rin sila ng mga mosquito repellent. Sabi ni Geng. Hirapan nang makasipsip ng dugo ang mga lamok. Gumagamit na kasi ng kulambo ang mga tao sa pagtulog. Panay na ang pulong ng mga lamok na Aedes aegypti. Natataranta na sila. Marami sa kanila ang nanghihina sa gutom. May buhay din naman tayo. Kaya tayo sumisipsip ng dugo ay para tayong mabuhay. Reklamo ng isang lamok. Pinagtatanggol din ng mga tao ang buhay nila. Ani Geng. Sino bang gustong mamatay? Naputol ang pag-aargumento nila nang balutin sila ng puting usok. Kanya-kanyang takas ang mga lamok. May fogging sa lugar na iyon para mapigil ang epidemya. Marami agad na mga lamok ang namatay. Nanghihina na rin sina Deng at Geng pero nauunawaan nila kung bakit gusto silang puksain ng mga tao. Ang mayabang na usa at ang matalinong palaka. Sa isang tahimik na gubat, may isang hayop na kilala sa kanyang ganda. Si Usa, ang magarang usa na may makintab na balahibo at mahabang pilikmata. Araw-araw
ay pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa malinaw na tubig ng batis. Napakaganda ko. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang mukha. Wala nang mas gaganda pa sa akin dito sa gubat. Dahil dito, naging mayabang si Usa. Madalas niyang maliitin ang ibang hayop sa paligid. Isang araw, habang iniinom ang kanyang paboritong tubig sa batis, may napansin siyang kakaiba. Isang maliit at kulubot na hayop na lumulutang-lutang sa tubig. Ay! Ang pangit mo naman! Sigaw ni Usa. Hindi ka man lang kaaya-ayang tingnan. Lumingon si Palaka. Natahimik lamang sa kanyang gilid ng tubig. Masakit ang sinabi ni Usa, ngunit hindi niya ito ipinakita. Sa halip, ngumiti siya. Kahit ako hindi kagandahan, may magagawa akong hindi mo kaya. Sagot ni Palaka. Kalmado, ngunit may kumpiyansa. Talaga? At ano naman yon? Sarkastikong tanong ni Usa. Kaya kitang talunin sa isang karera. Sabay ngiti ni Palaka. Tumawa si Usa ng malakas. Ikaw? Tatalunin ako? Sa takbuhan? Ako nakilala sa bilis? Imposible! Ngunit dahil gusto niyang ipahiya si Palaka, tinanggap niya ang hamon. Sige, laban tayo. Baka sakaling matauhan ka. Kumalat agad ang balita sa buong gubat. Lahat ng hayop ay nasabik. Karera ng Usa at Palaka! Sigawan ng mga ibon. Kailan yan? Gusto naming manood! Habang panay ang ensayo ni Usa sa pagtakbo, si Palaka naman ay may kakaibang plano. Pinulong niya ang kanyang mga kaibigan, mga kapwa Palaka. Ibinulong niya ang kanyang plano. Isang panlilinlang upang matalo si Usa. Kailangan natin ng tulungan, sabi ni Palaka. Magkakalat kayo sa bahagi ng karerahan. Kapag dumaan si Usa, sisiguraduhin ninyong may palakang lilitaw sa harap niya. Dumating ang araw ng karera. Nagtipon-tipon ang mga hayop. Nandoon ang mga ibon sa sanga, mga kuneho sa damuhan, at maging ang matandang pagong ay dumalo. Handa na ba kayo? Sigaw ng uwak na siyang tagapagsimula. Isa! Dalawa! Tatlo! Takbo! Agad tumakbo si Usa ng buong bilis. Naiwan sa likod si Palaka o iyon ang akala niya. Pagdating ni Usa sa unang liko, nagulat siya. Nandun si Palaka. Paanong nauna siya? Ulong ni Usa, ngunit tumakbo pa rin siya ng mas mabilis. Sa bawat sulok ng karerahan, palaging may isang palakang lumilitaw. Hindi alam ni Usa na bawat palakang iyon ay ibang palaka. Mga kaibigan ni Palaka na bahagi ng plano. Napagod si Usa. Nauhaw siya at huminto sa tabi ng batis upang uminom. Laking gulat niya, nandun muli si Palaka. Lalo siyang nainis. Tumakbo siya ng mas mabilis pa. Halos mawala ng hininga. Paulit-ulit siyang lilingon at palagi niyang nakikita si Palaka sa unahan. Hanggang dumating siya sa dulo ng karera, nandun na si Palaka. Hinihingal, ngunit nakangiti. Ako ang panalo! Ani ni Palaka. Bumagsak si Usa sa damuhan. Pagod, talunan, at napilay pa. Hiyang-hiya siya.
Lahat ng hayop ay nagtaka kung paanong natalo ng isang maliit na palaka ang mayabang at maliksing usa. Lumapit si Palaka sa kanyang mga kaibigan at nagpasalamat. Salamat sa tulong ninyo. Napakagaling ng pagkakapalit natin. Nabigyan natin ng leksyon ang mayabang na si Usa. Mula noon, naging tahimik si Usa. Hindi na siya nagyayabang. Natuto siyang huwag maliitin ng iba. Lalo na ang mga mukhang mahina at simple. Aral ng kwento? Ang kayabangan ay kapatid ng kapahamakan. Hindi batayan ng tagumpay ang ganda o lakas. Minsan, ang talino at pagtutulungan ang tunay na susi sa panalo. Ang mainggiting uwak. Noong unang panahon, sa isang malawak at luntiang kagubatan, naninirahan ang isang uwak na kilala sa kanyang sobrang ingay at pagiging mapagmataas. Palagi siyang nakatambay sa mga sanga ng matatangkad na punong kahoy kung saan siya nakamasid sa iba pang mga ibon na lumilipad. Isang araw, habang siya ay nagpapahinga sa isang matayog na sanga, napansin niya ang isang lawin na dumaan sa kanyang harapan. Ang lawin ay matikas, may matulis na mata, matatalas na kuko, at mabilis sa paglipad. May dala itong isang maliit na kuneho sa kanyang mga kuko. Isang huli mula sa kanyang paglipad sa kalawakan. Namangha ang uwak. Ang galing naman ng lawin. Bulong ng uwak sa kanyang sarili. Ang lakas at ang tapang niya. Kayang-kaya niyang manghuli ng malalaking hayop. Kung kaya niya, kaya ko rin. Hindi siya mas magaling kaysa sa akin. Mula noon, araw-araw ay pinagmamasdan ng uwak ang kilos ng lawin. Kung paano ito lumilipad sa mataas na himpapawid, kung paano ito bumubulusok pababa, at kung paano nito tinutumbok ng eksakto ang kanyang biktima. Hindi naman pala mahirap, sabi ng uwak. Gagayahin ko siya. At ako rin ay magiging isang mahusay na mangangaso. Kinabukasan, habang tirik ang araw, nakita ng uwak ang isang inahing manok na may kasamang mga sisiw sa bakuran ng isang bahay. Nang makita niya ito, naisip niyang iyon ang kanyang pagkakataon upang ipakita ang kanyang kakayahan gaya ng isang lawin. Lumipad siya ng mataas gaya ng ginagawa ng lawin. Ikinampay niya ang kanyang maiitim na pakpak at tinumbok ang manok. Bumulusok siya pababa, buong lakas at tapang. Ngunit hindi niya natansya ang distansya. Sa halip na mapunta sa ibabaw ng inahin, sumabit siya sa isang sanga ng puno, bumangga sa bakod, at tuluyang nahulog sa lupa. Nagkagulo ang mga manok at nagsisigaw ang mga tao sa bahay. Lumabas ang magsasaka na may dalang pamalo. Obo, isang uwak na sinusubukang manila ng manok? Hindi ka naman lawin. Ano akala mo sa sarili mo? Hinabol ng magsasaka ang uwak at tinadyakan ito. Sugatan, baluktot ang pakpak at puno ng hiya. Pilit lumipad ang uwak palayo. Habang nakaupo siya sa isang sanga kinagabihan, dumaan ang lawin at napansin siyang mukhang pagal at masama ang lagay. Anong nangyari sa'yo, kaibigan? Inusubukan kong maging katulad mo. Gusto ko sanang manghuli ng manok gaya mo. Akala ko sapat na ang lakas ng loob. Pero mali pala ako. Ako'y isang uwak lamang. Ngumiti ang lawin at tumingin sa malayo. Tandaan mo, kaibigan,
Bawat nilalang ay may sariling lakas at kahinaan. Hindi mo kailangang gayahin ng iba upang maging mahalaga. Paunlarin mo kung anong meron ka. May sariling galing ang bawat isa sa atin. Mula noon, hindi na muling sinubukan ng uwak na maging lawin. Sa halip, naging mas maingat siya at natutong tanggapin at pagyamanin ang sarili niyang kakayahan. Aral sa kwento: huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Hindi mo kailangang maging katulad ng ibang tao upang mapatunayan ang iyong halaga. Ang tunay na talino ay ang pagkilala sa sarili at ang paglinang sa sariling kakayahan. Si Jack at ang Higante. May isang mangangalakal na pinagpala ng magandang kapalaran. Ngunit isang araw, isang inggit na higante ang nakarinig tungkol sa kanyang yaman. Sa kasakiman, pinatay ng higante ang mangangalakal at ninakaw ang lahat ng kanyang kayamanan. Naiwan ang mag-asawa at anak ng mangangalakal na walang kalaban-laban. Sa kabutihang palad, may isang matandang engkantadang dumating upang iligtas ang mag-ina. Jack ang pangalan ng anak. Pinangako ng engkantada na darating ang araw na mababawi nila ang kanilang yaman at makapaghihiganti sila. Makalipas ang mga taon, naghirap ng lubos ang mag-ina. Umabot sa puntong wala na silang natira kundi ang kanilang alagang baka. Wala na tayong ibang magagawa kundi ipagbili ang ating baka. Malungkot na sabi ng ina ni Jack. Mag-ingat ka sa mga tusong mangangalakal. Paalala pa nito. Ako po ang bahala, inay. Masiglang sagot ni Jack. Sa daan patungong bayan, sinalubong si Jack ng isang matandang babae na may kakaibang kislap sa mga mata. Huwag mo nang dalhin ang bakang yan sa pamilihan. Wika nito. Ibibigay ko sa iyo ang supot ng mga butong ito. Masikip pa sa salapi ang halaga nito. Dahil sa pagtataka at pananabik, tinanggap ni Jack ang alok. Pag-uwi, ipinakita niya ang supot ng buto sa kanyang ina. Ano to? Galit na wika ng babae. Naloko ka, Jack! Sa galit, itinapon ng ina ang mga buto sa bakuran. Kinabukasan, laking gulat nilang mag-ina nang makita ang isang napakataas na punong baging na umabot hanggang ulap. Ang mga sanga nito'y tila hagdang paakyat sa langit. Ookyutin ko, inay, sabi ni Jack. Hindi na napigilan ng ina ang anak. Sa dulo ng punong baging, sinalubong siya ng isang matandang engkantada. Maligayang pagdating, Jack. Bati nito. Ako ang nagbigay sa iyo ng mga buto. Gusto kong mabawi mo ang kayamanang ninakaw ng higante sa iyong ama. Ikinuwento ng engkantada ang nangyari noon at itinuro kay Jack ang lihim na daan patungo sa bahay ng higante. Tahimik na naglakad si Jack hanggang marating ang mansyon ng higante. Pinagbuksan siya ng asawa nito at dahil sa awa, pinatuloy siya upang magpalipas ng gabi. Ngunit pagdating ng higante, agad nitong sinabi, May naaamoy akong tao. Naiwan siguro ng mga ibon ang piraso ng karne sa bubong. Sagot ng asawa upang mailigtas si Jack. Matapos maghapunan, ipinakuha ng higante ang kanyang inahing manok. Mangitlog ka! Utos nito. Laking gulat ni Jack nang makita na ginto ang inilalabas ng manok. Nang makatulog ang higante, kinuha niya ito at dali-daling tumakas. Dahil sa manok na nangingitlog ng ginto, yumaman muli ang mag-ina. Ngunit hindi mapawi sa isip ni Jack ang alaala ng kanyang amang pinatay.
Kaya muling umakyat si Jack sa punong baging. Muli siyang pinatuloy ng asawa ng higante. Gabi iyon nang inilabas ng higante ang isang supot ng ginto. Pinaglaruan niya ito hanggang sa makatulog. Kinuha agad ni Jack ang supot at mabilis na tumakas. Nabuhay sila ng masagana at halos nakalimutan na ni Jack ang higante. Hanggang isang gabi, muling nagpakita sa kanyang panaginip ang engkantada. May isa pang bagay na dapat mong kunin. Wika nito. Kinabukasan, umakyat muli si Jack. Sa ikatlong pagkakataon, tinanggap siyang muli ng asawa ng higante. Ngunit nang dumating ang higante, muli nitong sinabing, Nakakaamoy ako ng tao. habang kumakain, ipinakuha nito ang isang mahiwagang harmonika. Nang tumugtog ito, tila lumulutang sa ganda ng musika at nakatulog ang higante. Dahan-dahang kinuha ni Jack ang harmonika, ngunit biglang umiyaw ng malakas ang pusa ng higante. Nagising ang higante at nakita si Jack. Hoy! Sigaw nito at hinabol siya. Pagdating sa puno, sumigaw si Jack sa kanyang ina. Inoy! Ikuha mo ako ng itak! Nang makita ng babae ang paa ng higante na bumababa, mabilis nitong inabot ang itak kay Jack. Tinaga ni Jack ng tinaga ang puno hanggang sa ito'y maputol. Nahulog ang higante mula sa napakataas at agad namatay. Simula noon, namuhay ng maligaya, payapa at mayaman si Jack at ang kanyang ina. Malaya na mula sa takot at kasakiman ng higante. Noong unang panahon, sa isang malawak na gubat na napapaligiran ng malalim na ilog at matatandang punong kahoy, naninirahan ang iba't ibang nilalang. Mapayapa, masaya at malayo sa kaguluhan ng mundo. Dito nagsimula ang isang kwento ng pagkakaibigan sa pagitan ng isang unggoy at isang buwaya. Isang ugnayang hinubog ng kabutihan. Ngunit, winasak ng kasakiman. Hindi alam ng marami, ngunit ayon sa matatanda, ang kakaibang ugali ng mga buwaya, ang pagiging tuso at mailap ay may pinagmulan. Ito ang alamat ng pagkakaibigan ng unggoy at ng buwaya. Sa isang malawak na ilog na pumapalibot sa isang luntiang gubat, may isang matandang puno ng mangga na malapit sa pampang. Sa punong ito, naninirahan ang isang masayang unggoy na kilala sa ngalan na Mako. Matalino at mapagbigay si Mako. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa kanyang sanga, may narinig siyang tunog ng tubig. Isang buwaya ang dahang-dahang lumalapit. Magandang araw, kaibigan. Bati ng buwaya. Magandang araw din. Gutom ka ba? Tanong ni Mako. Tumango ang buwaya. Mula noon, araw-araw bumabalik ang buwaya. Lagi siyang pinapakain ni Mako ng matatamis na mangga mula sa puno. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti silang naging magkaibigan. Tawa rito, kwento roon. Hindi na alintana ni Mako ang matutulis na ngipin ng kaibigan. At ang buwaya na may tila nakalimot sa kanyang pagiging mabangis. Ngunit paglipas ng mga linggo, may nararamdaman ng buwaya na hindi niya maintindihan. Inggit at kasakiman. Araw-araw siyang may masarap na prutas. Ako?
Laging tira-tira. Bulong niya sa sarili. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang asawa, isang buwayang mas tuso kaysa sa kanya. Bakit mo pinalalampas ang unggoy? Ang puso niya ay siguradong matamis. Dahil sa lahat ng prutas na kinakain niya, bakit hindi mo na lang siya kainin? Sabi ng asawa. Nag-alinlangan ang buwaya, pero lalong lumalim ang kanyang inggit. Sa huli, nanaig ang kanyang kasakiman. Kinabukasan, pinilit niyang ngumiti sa harap ng unggoy. Mako, nais kitang yayain sa aking tahanan. Gusto kang makilala ng aking asawa. Gagawa siya ng masarap na handa. Nag-atubili si Mako. Hindi ako marunong lumangoy. Sumakay ka sa aking likod. Ako ang bahala sa iyo. Sagot ng buwaya. Habang nasa gitna na sila ng ilog, biglang nagsalita ang buwaya. Mako, patawad. Pero kailangan kong kainin ang puso mo. Iyon ang gusto ng aking asawa. Nanginig si Mako, ngunit hindi siya nagpatalo. Ginamit niya ang kanyang talino. Kaibigan, bakit hindi mo agad sinabi? Naiwan ko ang puso ko sa punong mangga. Hindi ko ito dinadala kung saan-saan. Napaisip ang buwaya. Ganun ba? Balikan natin. Agad niyang ibinalik si Mako sa puno. Pagkapwesto sa sanga, mabilis na umakyat ang unggoy at hindi na bumaba. Ikaw pala'y traidor. Ibinigay ko ang tiwala at pagkain ko, pero gusto mo pala akong patayin. Napahiya ang buwaya. Tumingin siya sa ilog at sa sarili. Napagtanto niyang sinira niya ang tanging kaibigan na nagpakita sa kanya ng kabutihan. Ngunit huli na ang lahat. Mula noon, hindi na muling bumalik ang buwaya. Si Mako naman ay naging mas maingat na kung kanino siya magtitiwala. Aral sa kwento, ang tunay na pagkakaibigan ay binubuo ng tiwala. Ngunit kapag ito'y nasira dahil sa kasakiman at pagtataksil, bihira itong maibalik. Huwag nating sirain ang kabutihan ng iba para lamang sa pansariling kagustuhan.
Ang aso at ang Maya. May isang aso na pag-aari ng isang amo na salbahi at walang malasakit, kaya't pinababayaan siyang magutom. Dahil hindi na niya matiis ang ganoong buhay, umalis siyang malungkot na malungkot. Sa daan ay nakatagpo siya ng isang maliit na Maya. Nagtanong ang Maya, "Kapatid na aso, bakit napakalungkot mo?" Sumagot ang aso, gutom na ako. Wala akong makain." Ang sabi ng Maya, "Halika kapatid, sumama ka sa akin papunta sa bayan at pakakainin kita." Nagpunta silang dalawa sa bayan at nang dumating sa harap ng isang tindahan ng karne, sinabi ng Maya, "Hintayin mo ako rito. Ako ang kukuha ng karne para sa'yo." Lumipad siya papunta sa istante ng karne. Tumingin-tingin upang makasigurong walang nakakakita. At tinuka ng tinuka ang isang piraso hanggang sa tuluyang mahulog. Agad naman itong sinunggaban ng aso. Tumakbo sa isang sulok at nilamon. Pagkaraan, sinabi ng Maya, "Halika, sa iba naman tayong tindahan. Kukuha pa ako ng isa para talagang mabusog ka." Kinuha niya ang isa pang piraso at pinakain sa aso. Nang matapos iyon, nagtanong ang Maya, "Kapatid na aso, busog ka na ba?" "Busog na ako sa karne," sagot ng aso. "Ngunit, wala pa akong tinapay." "Magkakaroon ka niyan," tugon ng Maya. Dinala niya ang aso sa panaderya. Tinuka ang ilang maliliit na tinapay hanggang sa gumulong ang mga ito pababa at kinain ng aso. Nang gusto pa nito, muli siyang naghanap ng ibang tindahan at kumuha pa ng tinapay. Nang makakain na ng sapat ang aso, sinabi niya, "Ngayon, maglakad-lakad naman tayo, palabas ng bayan." Lumabas sila sa lansangan, ngunit dahil sa init ng panahon, maya-maya'y sinabi ng aso, "Pagod na ako at gusto kong matulog." "Sige, matulog ka. Ako'y uupo muna sa isang sanga," sabi ng Maya. Humiga ang aso sa gitna ng kalsada at nakatulog. Dumating ang isang kariton na hinihila ng 3 kabayo, puno ng 2 bariles ng alak. Nakita ng Maya na hindi iiwas ang kutsero, kaya sumigaw siya, "Kutsero! Huwag mong ituloy! Kung hindi ay magiging pulubi ka!" Ngunit nagngungoy-ngoy lamang ang kutsero. "Hindi mo ako gagawing pulubi!" At pinalo ang latigo. Dumiretso ang kariton at nadaanan ang aso. Napisa ito at namatay. Sigaw ng Maya, "Pinatay mo ang aking kapatid na aso! Pagbabayaran mo iyan! Magi ang iyong kariton at mga kabayo!" Ngunit naghamak lamang ang kutsero. "Kariton? At kabayo? Ano bang magagawa mo?" Lumipad ang Maya at pumasok sa ilalim ng tabing ng kariton. Tinuka niya ang takip ng bariles hanggang sa matanggal iyon. Bumuhos ang lahat ng alak at hindi ito napansin ng kutsero hanggang sa mapansin niyang basa ang kariton. Nang silipin ang bariles, isa na itong walang laman. "Abay, malas ko naman!" sigaw niya. "Hindi pa sapat na malas ka!" tugon ng Maya at lumipad papunta sa ulo ng isang kabayo at tinuka ang mga mata nito. Nang subukan ng kutsero na hampasin ang Maya,
Gamit ang palakol, lumipad ito at sa halip ay natamaan ang sariling kabayo na agad bumagsak at namatay. Abay, malas ko naman! Hindi pa sapat! Sagot ng Maya. Muli siyang pumasok sa ilalim ng tabing. Tinuka ang pangalawang bariles hanggang sa bumuhos din ang alak. Nang makita ito ng kotsero, muli siyang napasigaw. Malas! Ngunit ang Maya ay sumagot. Hindi pa sapat! Lumipad siya sa ulo ng ikalawang kabayo at tinuka rin ang mga mata nito. Nang hampasin muli ng kotsero, lumipad siya at sa halip ay natamaan ang kabayo na agad ding namatay. Muling sumigaw ang kotsero. Malas! Ngunit ang Maya'y tumugon. Hindi pa sapat! At tinuka naman niya ang ikatlong kabayo. Nang subukang hampasin ng kotsero, siya'y muling nakaligtas at ang ikatlong kabayo ang napatay. Ngayon, wala nang natirang kabayo. Napuno ng galit at dalamhati ang kotsero. Umalis siya, iniwan ang kariton at umuwi ng walang dala. Asawa ko! Nawala ang alak ko! Patay ang lahat ng kabayo ko! Ngunit sagot ng asawa, mas malala pa. May isang malupit na ibon na dumating dito. Tinawag lahat ng ibon sa mundo at ngayon kinakain nila ang lahat ng ating butil. Umakyat ang kotsero at nakita nga ang libu-libong ibon na nakasalampak sa kanilang kamalig. Nilalamon ang lahat ng butil. At naandun mismo, sa gitna ang Maya. Abay! Malas ko naman! Sigaw ng kotsero. Hindi pa sapat! Tugon ng Maya. Ngayon, pati buhay mo'y kukunin ko. Lumipad ito palabas ng bahay. Nagngingit-ngit na bumaba ang kotsero at naupo sa tabi ng kalan, puno ng puot. Ngunit dumapo ang Maya sa bintana at muling sumigaw. Kotsero! Buhay mo ang kapalit! Nagisa niya ng palakol ang Maya, ngunit nabasag lang ang bintana. Pumasok ang Maya, dumapo sa kalan at muling sumigaw. Buhay mo ang kapalit! Sa galit, pinagahampas ng kotsero ang kalan hanggang sa mabasag ito at kasunod ay lahat ng kasangkapan. Salamin, bangko, mesa, at pati dingding ng bahay. Ngunit hindi niya matamaan ang ibon. Sa wakas, nahuli niya ito sa kanyang kamay. Sabi ng asawa, ako na lang ang papatay dito. Hindi! Sigaw ng kotsero. Mas magiging magaan iyon. Hahayaan kong mamatay ito ng mas malupit. At nilunok niya ang Maya ng buo. Ngunit nagkakampay ang Maya sa loob ng kanyang katawan. Umakyat sa kanyang bibig at inilabas ang ulo. Muli itong sumigaw. Kotsero! Buhay mo ang kapalit! Nagbigay siya ng palakol sa kanyang asawa at sinabing, Asawa, patayin mo ang ibon na nasa bibig ko. Ngunit nang ihampas ng babae, hindi ang ibon ang natamaan, kundi ang ulo ng kanyang asawa. Bumagsak ito at namatay. At ang Maya ay lumipad palayo. Thumbelina. Si Thumbelina ay isang cute at maliit na batang babae. Nagmula siya sa isang mahiwagang bulaklak na nakatanim sa isang hardin. Bigla na lang siyang lumitaw nang bumuka ang talulot ng bulaklak. Mahiwaga ang lugar na pinagmulan ni Thumbelina. Kasing hiwaga iyon nang mabilis niyang pagdadalaga, ngunit nanatili siyang kasinlaki lamang ng isang hinlalaki.
Akit-akit si Thumbelina. Marami ang namamangha at natutuwa sa kanyang ganda. Mabait din siya. Kamusta, Bubuyog? Aniya sa kaibigan. Mabuti naman. Kamusta rin? Sagot ng Bubuyog. Lingid sa kanilang kaalaman, isang malaking palaka ang lihim na nagmamasid sa lahat ng kilos ni Thumbelina. Magandang umaga, Sampaguita. Kay bango ng paligid dahil sa'yo. Bati ni Thumbelina sa bulaklak. Salamat! Wika ng Sampaguita. Nang umuwi ang palaka sa kanilang tirahan, ay sinabi nito sa anak ang tungkol kay Thumbelina. Ibig kong siya ang maging asawa mo. Anito, hindi niya ako magugustuhan. Sagot ng anak. Sigurado iyon. Huwag kang mag-alala. Tiyak na magiging asawa mo si Thumbelina. Wika ng palaka. Paano po? Usisan ng anak. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Sagot naman ito. Gagawa ako ng paraan. Isang gabing maliwanag ang buwan ay binuhat palayo ng malaking palaka si Thumbelina. Himbing na himbing si Thumbelina kaya hindi na malayan ang nangyari. Takot na takot si Thumbelina nang magising siyang nasa gitna na ng lawa. Sa tabi niya ay nakabantay ang palaka at ang anak nito. Ibalik niyo ako sa hardin. Naiiyak na pakiusap niya. Magpakasal ka muna sa aking anak o mananatili ka dito habang panahon. Sabi ng amang palaka. Narinig iyon ng isang napadaang isda at sinabi ito sa kaibigang paru-paro. Tulungan natin siya. Sabi ng isda. Masama ang ugali ng mga palakang iyon. Nagulat ang dalawang palaka nang biglang sumulpot ang paru-paro. Mga pangit na palaka! Tingnan ko nga kung kaya niyo akong abutin. Nagalit ang dalawang palaka kaya agad na nilundag ang paru-paro. Sinamantala iyon ng isda. Tinulungan niyang makatakas si Thumbelina. Nang makarating sila sa gilid ng lawa, agad lumundag si Thumbelina sa lupa at mabilis na tumakbo papalayo sa lawa. Huminto sa pagtakbo si Thumbelina nang makarinig ng isang tinig. Saklolo! Tulungan niyo ako! Anang tinig. Nang hanapin niya ang may-ari ng boses, ay nakita niya ang isang sugatang ibon. Anong nangyari, kaibigan? Tanong niya. Anang ibon ay tinirador ito ng isang bata. Tinulungan ito at inalagaan ni Thumbelina hanggang sa gumaling ang sugat. Makakabayad din ako ng utang na loob sa iyo balang araw. Sabi ng ibon kay Thumbelina bago ito lumipad palayo. Nagpatuloy sa paghahanap ng daan pabalik sa hardin si Thumbelina. Inabot siya ng tag-ulan pero bigo pa din siyang makita ito. Maaari po bang makisilong? Aniya sa isang dagang bukid. Nag-iisa na lang sa buhay ang dagang bukid. Tinanggap nito si Thumbelina at minahal na parang tunay na anak. Ang ibig ko ay magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Minsan ay sabi nito. Ang ibig ng matandang dagang bukid ay magpakasal si Thumbelina sa kapitbahay na daga. Ako na po ang bahala sa inyo. Kapag naging asawa ko na si Thumbelina. Paniniguradong sabi nito sa matandang daga. Muling natakasan ni Thumbelina ang sitwasyon. Maswerte namang nakita siya ng ibon na dati niyang tinulungan. Thumbelina, kamusta? Saan ka pupunta? Masayang tanong ng ibon. Ikinuwento ni Thumbelina na gusto siyang ipakasal ng dagang bukid sa kapitbahay nito. Tulungan mo ko, ilayo mo ko rito. Pakiusap niya. Sumakay ka sa likod ko.
Anang ibon. Inilipad ng ibon si Thumbelina. Doon tayo! Itinuro ni Thumbelina ang isang lugar na puno ng mga bulaklak. Ibinaba ng ibon si Thumbelina sa malawak na hardin. Salamat! Aniya sa ibon na lumipad muli. Masayang masaya si Thumbelina. Kaharian pala ng mga bulaklak ang napuntahan niya. Nakipagkaibigan siya sa mga bulaklak. Dito ka muna, magugustuhan mo dito. Anyaya ng bulaklak. Nakilala ni Thumbelina ang prinsipe ng mga bulaklak. Agad na humanga ang prinsipe sa kanya. Ipapasyal kita sa buong kaharian. Anang prinsipe. Talaga? Gusto ko yan. Excited si Thumbelina. Hindi nagtagal, umibig sa isa't isa sina Thumbelina at ang prinsipe. Ikinasal sila at nabuhay ng maligaya. Ang lobo at ang soro. May isang lobo na may kasamang soro at anuman ang naisin ng lobo ay napipilitan ng soro na sundin ito sapagkat siya ang mas mahina. Matagal na niyang nais makalaya sa kanyang among mapang-abuso. Isang araw, habang sila'y naglalakad sa gubat, sinabi ng lobo, Pulang soro, umanap ka ng makakain ko. Kundi, ikaw mismo ang kakainin ko. Sumagot ang soro. May alam akong bakuran na may 2 batang tupa. Kung gusto mo, kukuha tayo ng isa. Pumayag ang lobo at nagtungo sila roon. Palihim na pumasok ang soro. Ninakaw ang isang tupa at iniabot ito sa lobo bago umalis. Kinain ng lobo ang tupa, ngunit hindi siya nasiyahan. Gusto pa niya ng isa, kaya't siya na mismo ang nagtangkang kumuha. Ngunit naging pabaya siya at nakalikha ng ingay. Narinig siya ng inang tupa at agad itong tumangis at umatungal ng malakas. Narinig ito ng magsasaka, kaya't dali-daling tumakbo papunta sa pinanggalingan ng ingay. Naabutan nila ang lobo at walang habas nila itong pinaghahampas ng kanilang mga baston hanggang sa halos hindi ito makalakad. Pilay at umuungol, bumalik siya sa soro. Niloko mo ako ng husto. Reklamo niya. Kinuha ko ang isa pang tupa. Pero narinig ako ng taga-baryo. Pinagtulungan nila akong bugbugin. Sumagot ang soro. Bakit kasi napakasakim mo? Kinabukasan, muling naglakad sila sa kanayunan. At gaya ng dati, gutom na naman ang lobo. Pulang soro, hanapan mo nga ako ng makakain o ikaw ang kakainin ko. Sagot ng soro. May alam akong bahay. Kung saan ang may bahay ay nagluluto ng mga hotcake ngayong gabi. Maaari tayong kumuha. Nagpunta sila roon at palihim na umikot ang soro sa bahay. Sumilip-silip at naamoy kung saan nakalagay ang mga hotcake. Kumuha siya ng 6 at ibinigay sa lobo. Ayan, may makakain ka na. Aniya, at agad siyang umalis. Pagkakain ng lobo sa 6 na hotcake, agad siyang nabitin. Nakakabitin ito? Sabi niya, kaya't bumalik siya sa bahay at tinangkang kunin ang buong pinggan. Sa kanyang kaguluhan, nahulog ang pinggan at nabasag. Sa lakas ng ingay, lumabas ang babae at pagkakita sa lobo, agad siyang tumawag ng tulong. Nagdatingan ang mga tao at muli nilang pinaghahampas ang lobo hanggang sa halos madurog ang kanyang katawan. Pilay at humahagulgol na naman na bumalik siya sa soro sa gubat.
Napakasama mo talaga sa akin. Sigaw niya. Nahuli ako ng mga tao at pinagtulungan na naman akong bugbugin. Sumagot ang Zoro. Bakit kasi napakasakim mo? Sa ikatlong araw, muli silang magkasama. Halos hindi na makalakad ang lobo dahil sa tinamong pilay. Ngunit muli pa rin siyang nag-utos. Pulang Zoro, hanapan mo ako ng makakain. O ikaw ang kakainin ko. Sagot ng Zoro. May alam akong tao na nagkakatay lang ng mga hayop. Ang kanyang mga karne ay nasa imbakan sa ilalim ng bahay. Doon tayo kukuha. Sabi ng lobo. Sasamahan mo ko para kung mahuli ako, matulungan mo akong makatakas. Oo naman. Sagot ng Zoro. At itinuro niya ang mga tagong daan hanggang sa makarating sila sa silong. Tunay ngang maraming karne roon. Agad lumundag ang lobo at nagsimulang kumain. Marami pang oras bago ako umalis. Ang sabi niya. Natuwa rin ang Zoro sa pagkain. Ngunit panay ang silip niya sa butas kung saan sila pumasok. Sinisigurado kung makakalusot pa rin siya palabas. Nagtaka ang lobo at nagtanong. Kaibigang Zoro, bakit ka paikot-ikot? Panay labas-pasok. Sagot ng tusong Zoro. Tinitingnan ko lang kung may parating. Huwag ka masyadong kumain. Pero sabi ng lobo, Hindi ako titigil hanggat hindi ubos ang karne. samantala, narinig ng may-ari ang mga kaluskus ng Zoro at bumaba sa imbakan. Pagkakita ng Zoro sa kanya, agad siyang tumalon palabas ng butas at tumakbo palayo. Sinubukang sumunod ng lobo, pero sobrang busog na siya na hindi siya makalusot sa butas. Na-stuck siya roon. Dumating ang magsasaka, may dalang pamalo at pinukpok siya ng pinukpok hanggang sa mamatay. Samantala ang Zoro ay tumakbo pabalik sa gubat. Masayang masaya na, sa wakas ay nakalaya na siya sa matakaw at mapang-abusong lobo. Noong unang panahon, sa panahong wala pang kuryente, gusali o makabagong teknolohiya, ang gabi ay sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng 7 buwan. Ang mundo ay payapa at ang langit ay isang entabladong puno ng hiwaga. Ngunit sa kailaliman ng dagat, isang nilalang ang nagtataglay ng lihim na inggit, isang halimaw na nagkukubli sa dilim, si Bakunawa. At sa kanyang matinding pagnanasa sa kagandahan ng buwan, nagsimula ang isang alamat. Ang alamat ng Bakunawa. Noong unang panahon, bago pa man nagkaroon ng mga lungsod at makabagong kabihasnan, ang langit ay may 7 buwan. Sila'y magaganda, makikintab, at nagbibigay liwanag sa buong mundo tuwing gabi. Tuwing gabi, ang mga tao sa lupa ay lumalabas upang pagmasdan ng kanilang liwanag. May mga nagdarasal, may mga nag-aalay, at may mga umaawit bilang pasasalamat sa mga biyaya ng kalikasan. Ngunit sa ilalim ng karagatan, may isang nilalang na hindi nasisiyahan sa kagandahan ng mga buwan. Siya si Bakunawa, isang dambuhalang serpiente o dragon ng dagat na may makakapal na kiliskis, matatalas na pangil, at mapupulang mata. May mga nagsasabing siya'y dating isang diwata ng dagat, maganda at mapagmahal sa kalikasan. Ngunit dahil sa labis na paghanga at pagkainggit sa liwanag ng mga buwan, siya'y unti-unting nagbago. Araw-araw, si Bakunawa ay lumulutang sa ibabaw ng dagat at pinagmamasdan ang langit. Napakagaganda nila. Bakit sila nasa langit? At ako'y itinatago sa kailaliman. Hanggang isang gabi,
Hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Sa kanyang labis na pagnanasa, lumipad si Bakunawa mula sa dagat patungong langit at nilunok ang isa sa mga buwan. Nagulat ang mga tao sa biglang pagdilim ng gabi. Nanalangin sila sa mga Diyos at nagsindi ng apoy upang iwaksi ang dilim. Ngunit hindi ito natapos doon. Araw-araw, si Bakunawa ay bumabalik sa langit upang lamunin ang mga buwan hanggang sa 6 na buwan ang kanyang nawala at isa na lamang ang natira. Sa sobrang takot ng mga tao, nagkaisa sila. Sa tulong ng mga babaylan, mga mambabara at mga mandirigmang pinili ng mga Diyos, gumawa sila ng mga tambuli, palakol at malaking tambol. Sa huling gabi, nang muli na namang aakyat si Bakunawa upang kainin ang huling buwan, nagsimula ang mga tao na magingay, magdasal at magtulungan. Pinalo nila ang mga tambol, pinatunog ang tambuli at sumigaw ng sabay-sabay upang takutin ang halimaw. Nagulat si Bakunawa sa lakas ng tunog at galit ng mga tao. Hindi siya nakalapit sa buwan. Sa kanyang pagkatalo, bumagsak siya pabalik sa dagat, sugatan at puno ng galit. Mula noon, hindi na muling nakita ang Bakunawa sa kalangitan. Sinasabing nananatili pa rin siya sa kailaliman ng karagatan. Naghihintay ng pagkakataong muli siyang aakyat upang kainin ang buwan. Kaya tuwing may eclipse o pagkakain ng buwan, naniniwala ang matatanda na sinusubukang kainin muli ng Bakunawa ang buwan. Kaya nga't nag-iingay pa rin ang mga tao, nagsisigawan, nagsisindi ng apoy at tumutugtog ng mga instrumento upang takutin siya at mapigilan sa kanyang bala. Noong unang panahon, sa isang malawak na gubat na napapaligiran ng malalim na ilog at matatandang punong kahoy, naninirahan ang iba't ibang nilalang. Mapayapa, masaya at malayo sa kaguluhan ng mundo. Dito nagsimula ang isang kwento ng pagkakaibigan sa pagitan ng isang unggoy at isang buwaya. Isang ugnayang hinubog ng kabutihan. Ngunit, winasak ng kasakiman. Hindi alam ng marami, ngunit ayon sa matatanda, ang kakaibang ugali ng mga buwaya, ang pagiging tuso at mailap, ay may pinagmulan. Ito, ang alamat ng pagkakaibigan ng unggoy at ng buwaya. Sa isang malawak na ilog na pumapalibot sa isang luntiang gubat, may isang matandang puno ng mangga na malapit sa pampang. Sa punong ito, naninirahan ang isang masayang unggoy na kilala sa ngalan na Mako. Matalino at mapagbigay si Mako. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa kanyang sanga, may narinig siyang tunog ng tubig. Isang buwaya ang dahang-dahang lumalapit. "Magandang araw, kaibigan," bati ng buwaya. "Magandang araw din. Gutom ka ba?" tanong ni Mako. Tumango ang buwaya. Mula noon, araw-araw bumabalik ang buwaya. Lagi siyang pinapakain ni Mako ng matatamis na mangga mula sa puno. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti silang naging magkaibigan. Tawa rito, kwento roon. Hindi na alintana ni Mako ang matutulis na ngipin ng kaibigan. At ang buwaya na may tila nakalimot sa kanyang pagiging mabangis. Ngunit paglipas ng mga linggo, may nararamdaman ng buwaya na hindi niya maintindihan. Inggit at kasakiman.
Araw-araw siyang may masarap na prutas. Ako, laging tira-tira. Bulong niya sa sarili. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang asawa, isang buwayang mas tuso kaysa sa kanya. Bakit mo pinalalampas ang unggoy? Ang puso niya ay siguradong matamis. Dahil sa lahat ng prutas na kinakain niya, bakit hindi mo na lang siya kainin? Sabi ng asawa. Nag-alinlangan ang buwaya, pero lalong lumalim ang kanyang inggit. Sa huli, nanaig ang kanyang kasakiman. Kinabukasan, pinilit niyang ngumiti sa harap ng unggoy. Mako, nais kitang yayain sa aking tahanan. Gusto kang makilala ng aking asawa. Gagawa siya ng masarap na handa. Nag-atubili si Mako. Hindi ako marunong lumangoy. Sumakay ka sa aking likod. Ako ang bahala sa iyo. Sagot ng buwaya. Habang nasa gitna na sila ng ilog, biglang nagsalita ang buwaya. Mako, patawad. Pero kailangan kong kainin ang puso mo. Iyon ang gusto ng aking asawa. Nanginig si Mako, ngunit hindi siya nagpatalo. Ginamit niya ang kanyang talino. Kaibigan, bakit hindi mo agad sinabi? Naiwan ko ang puso ko sa punong mangga. Hindi ko ito dinadala kung saan-saan. Napaisip ang buwaya. Ganun ba? Balikan natin. Agad niyang ibinalik si Mako sa puno. Pagkapwesto sa sanga, mabilis na umakyat ang unggoy at hindi na bumaba. Ikaw pala'y traidor. Ibinigay ko ang tiwala at pagkain ko, pero gusto mo pala akong patayin. Napahiya ang buwaya. Tumingin siya sa ilog at sa sarili. Napagtanto niyang sinira niya ang tanging kaibigan na nagpakita sa kanya ng kabutihan. Ngunit huli na ang lahat. Mula noon, hindi na muling bumalik ang buwaya. Si Mako naman ay naging mas maingat na kung kanino siya magtitiwala. Aral sa kwento, ang tunay na pagkakaibigan ay binubuo ng tiwala. Ngunit kapag ito'y nasira dahil sa kasakiman at pagtataksil, bihira itong maibalik. Huwag nating sirain ang kabutihan ng iba para lamang sa pansariling kagustuhan.